Okay, so once again, good afternoon. Welcome po sa ating Bible study. Welcome din sa mga nanonood at manonood online. So banggitin ko lang no, sa mga kasama natin. Tita Bing, no, kung nanonood sa online, hello. Tsaka yung nandito ngayon, Andit family, Mendez family, Rodriguez family. So, ayan, si Tita Che baka habol din yan mamaya. Alright, so, kumusta po tayo? Sana ay nakapag-aral din po tayo ng salita and ngayon magdi-discuss tayo, magtutulungan tayo no na ano ba? Ihayag or sabihin natin yung mga tinuturo ng Panginoon sa kanyang salita nating babasahin ngayon. Specifically from verse 21 ng Luke chapter 1 hanggang 25. Okay, pero kung may time pa, siguro sasali natin yung 26. Okay, so titingnan natin yan mamaya. Okay, so basahin po muna natin, no? 21 hanggang 25. Okay. Sige, sige, request po natin si Tito Bong, no, na basahin po yung 21 to 25. Okay lang po ba, Tito Bong? Pabasa lang po ng Luke chapter 1, 21 to 25. Okay po. Samantala. Sa Lucas 1 to 26. 1 to 21 to 26. Samantala. Pray mo na ba? Sa 21 po. Ito to samantala. Samantala, inihintay ng mga tao si Zacarias at nagtaka sila sa kanyang pagtatagal sa loob ng templo. Nang lumabas siya, hindi siya makapagsalita sa kanila. Nakala nila na siya'y nakakita ng isang pangitain sa templo. Siya'y nakipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng mga hudyat at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos na ang mga araw ng kanyang paglilingkod, siya'y umuwi sa kanyang bahay. Pagkalipas ng mga araw na ito ay naglihi ang kanyang asawang si Elizabeth. Siya ay nagtago ng 5 buwan na nagsasabi, "Ganito ang ginawa ng Panginoon sa akin ng mga araw na ako'y kanyang bigyang pansin upang alisin ang aking kahihiyan sa gitna ng mga tao." Okay, salamat po, Tito Bong. So yan po ang ating pag-aaralan ngayong hapon ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin muna. Let us commit this time. Let us pray. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa pagkakataon na kami ay pinagtitipon mo upang mag-aral po ng iyong salita. Panginoon, sa pamagitan ng Banal na Espiritu, ikaw po ang maghayag sa amin at magbigay ng pag-unawa patungkol dito sa aming binasa mula po sa iyong salita. At naway makita po namin ang iyong soberanya, kung gaano po ka totoo na ikaw na Diyos na nangangako ay tinutupad ang lahat ng mga ito. At maraming salamat na ito'y magbibigay ng patuloy na paglago at grow ng aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. At salamat, O Diyos, na ikaw rin ang magbibigay sa amin ng pusong mapagkumbaba na tatanggapin ang lahat po ng iyong mga itinuturo. Maraming salamat, O Diyos, at lahat ng ito ay para po sa iyong kaluwalhatian. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so balikan natin yung verse 21. So kahapon, napag-usapan natin yung 18 to 20 at kung saan, nag-discuss tayo kung yung naging tugon ba ni Zacarias ay pagpapakita ng pagdududa or pagtatanong lamang. And so, sa pamagitan ng salita ng Panginoon, we learned na indeed, nagpakita talaga yun ng pagdududa, no? At dahil doon, meron pong karampatang
again, hindi parusa, pagdidisiplina, no? Kay Zacarias, at isa din yon sa naging senyales na totoo nga ang sinabi nung anghel na nagmumula sa Panginoon, no? So yun po, naging pipe siya. At ayun, marami tayong natutunan doon kahapon. So ngayon naman, pagpapatuloy, no, sa ano yung nangyari. So verse 21, sabi po dito, samantala hinihintay ng mga tao si Zacarias at nagtaka sila sa kanyang pagtatagal sa loob ng templo. Okay? So, anyone po, baka may mga gusto pong mai-share, no? Bago din po ako magdagdag, ng akin lang din pong napag-aralan patungkol dito sa verse 21. Pwede po kayo mag-share sa kabuuan or specific ano muna dito sa 21, or baka may tanong or kung ano man po. Sige, anybody from the group? Ayun si Tita Che. Hello, Tita Che. Sige po. Dito po tayo sa 21 na po, Tita Che. Patuloy na tayo sa verse 21. Luke chapter 1. Sige, no, sabi po dito, sige tol, or dad, kasi parang nagano nata. Sino? Sige, sige. Sige. Hindi. Hindi. Oo. Ang maging dahilan siguro nung kaya siya na pagano. Medyo mahina, dad. Medyo mahina. Hello? 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 Okay na? Ang dahilan nung di ba nga nagtaka sila bakit matagal si sa loob ng templo. Ang dahilan siguro ay ang pag-usap nila ng anghel. Siyempre mag-avail ng time, no? Diba nga, nagduda siya. So yung conversation nila, yung isa yun sa naging cause ng pagtatagal niya sa loob ng templo. Kasi, tagal nga naman. Kasi dapat ano lang yung gagawin niya lang mag-ano lang siya, mag-i-incenso. So anong nangyari? Nagtagal. So ako naman ang exegesis ko dito. Kaya siya nagtagal. Kasi ang dami nangyari. Dapat may isa lang mangyayari. May mensahe na kanyang tatanggapin at matapos nun, maligaya niya yung tatanggapin sa kanyang pananampalataya. And yun, straightforward na yun. Pagdating niya, pagpasok niya doon, na-bless siya, naniwala siya, at yun, patuloy siya sa paggawa ng bagay na iniatas sa kanya ng Panginoon. Pero nagtagal, kasi nga, ayun, sabi nga ni Daddy, yung conversation, may conversation actually, kumbaga, merong tawag dito, monologue. May monologue na nangyari. Kasi imbis na dialogue ang dapat na mangyari, may sinabi ang Panginoon at ang tugon ay ang pananampalataya. Naputol doon sa sinabi ng Panginoon sapagkat walang pananampalataya, no? Kasi kung walang pananampalataya, walang there could be no dialogue. Kumbaga, kaya nga importante talaga na ang bawat na naliligtas o bawat anak ng Diyos ay may pananampalataya. Kasi how can
paano nga naman magre-respond ng isang taong patay, no? So, supposedly that is a dialogue, pero naging monologue kasi naputol doon sa unbelief. No, may unbelief kasi. So, ayun. And, for dito, part ng pagpapakita noon, hindi siya nakapagsalita. Hindi siya ginawa ng Panginoon, inano yung kanyang tinikit yung kanyang dila sa kanyang palate para upang hindi na siya makapagsalita. So, yun lang yung ma-add ko rin dun sa sinabi ni Daddy. Okay, sige, thank you. Yung iba pa po. Hi, Avril. Welcome, Avril, no? Yan si Avril. Sige. Luke chapter 1 tayo, Avril, verse 21. Sige po, ayun nga po, no? Dito po sa verse 21, more on information, nagtaka talaga yung mga tao. Kung matatandaan nyo po sa verse, anong verse ba yun? Yung may mga tao sa labas na nananalangin. Okay? Anong verse ba yun? Ayun, verse 10. Kung babalikan po natin sa verse 10, at sa oras ng paghahandog ng insenso, ang napakaraming tao ay nananalangin sa labas. So, yun, no, together, nung paghandog ng insenso ay ang pananalangin din ng mga tao. And after that, yun nga po, ayon lang din kasi doon sa kaugalian, I mean yung sisilbi po ng mga pari doon sa templo, ang mga pari po ay maghahandog lamang ng insenso, di ba? Pagkatapos po noon ay maghahayag na ng pagpapala. So ito po ay yung makikita natin or iniutos po ito ng Panginoon sa Numbers chapter 6 verses 23 to 27. So basahin lang po natin para magkaroon tayo ng idea or background. Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak, sa ganitong paraan babasbasan ninyo ang mga anak ni Israel. Sasabihin ninyo sa kanila, pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Gayon nila ilalagay ang kanila aking pangalan sa mga anak ni Israel at pagpapalain ko sila. So, ibig sabihin po, pagkatapos po palang maghandog doon ng insenso, doon sa altar ng insenso, ay lalabas na po pala yung pari. And then, babalik siya doon sa hanay na kung saan po siya ay kabilang. At pagkatapos nun, magbabasbas sila. Kumbaga parang benediction ba? Parang gano'n, magbabasbas sila ng pagpapala. Sasabihin nila yun sa Numbers chapter 6 verses 23 to 27. Kaya lang yung mga tao, nagtaka sila kasi hindi pa lumalabas si Zacharias. Tapos pala, pagkatapos pala maghandog ng pari ng insenso, meron pala siyang parang something na bell at parang patutunugin yung bell na yon as a sign sa mga nagdarasal doon sa labas na okay, tapos na, hinihintay na lang natin paglabas ng pari, and yun nga, mag-pronounce na siya mag-ano na sila ng basbas. Kaya lang, and then nabasa ko lang din po at narinig ko lang din sa mga preaching, yung mga tao pala, pag nagpe-pray din doon sa labas, hindi lang po sila yung, di ba tayo pag sa NPHP, nakaupo, no? Parang sitting pretty, tapos pray. Yun sila, parang meron silang mga postures na ginagawa sa pananalangin. Like, for example, yung nakaluhod, tapos nakataas yung kamay, or naka-bow down, mga ganun ba? So, ibig sabihin, sabi ni Alistair Begg, it's possible daw na tagal na nakataas ng kamay ng mga tao, hindi pa din daw lumalabas si Zacharias, no? So, kumbaga nag-ano talaga siya. Kumbaga nag-iwan talaga siya ng parang attention sa mga tao sa labas. Why? Bakit? So, sa akin lang din naman, I think
meron lang din siyang importance, no, na pinapakita siguro sa mga tao doon na mag-iiwan din ng impression. Kaya babasahin natin yung verse 20. Bakit 26 to? Verse 22. Yeah, patuloy tayo sa verse 22, no? So verse 22, nang lumabas siya, hindi siya makapagsalita sa kanila. Inakala nila na siya'y nakakita ng isang pangitain sa templo. Siya'y nakipag-usap sa kanila sa pamagitan ng mga hudyat at siya'y nanatiling pipe. Okay? So, kung makikita niyo po dito, no, at nang lumabas siya, hindi siya makapagsalita sa kanila. Okay? So, ano po tong tong hindi siya makapagsalita sa kanila. So, kung matatandaan po natin, ito po yung sinabi ni Gabriel, 'di ba? Nung anghel sa kanya na ikaw ay hindi makakapagsalita. So, kung makikita natin dito sa verse 22, nagkatotoo or nangyari agad yung sinabi ng anghel na nagsisilbing senyales para kay Zacarias, no? At ito din ay yun nga yung napag-aralan natin kahapon, pagdidisiplina dahil sa kanyang pagdududa, 'di ba? Kasi sa verse 20, sinabi ni Gabriel, dahil ikaw ay hindi naniwala sa aking sinabi, hindi ka makakapagsalita. So, it's part of the discipline, pero makita natin, parte din yon ng senyales na totoo nga ang sinasabi ng Panginoon. So, yun po yung nangyari, hindi siya nakapagsalita sa kanila. So, you see, may kita natin dito na totoo talaga ang sinasabi ng Panginoon, no? So, siguro mamaya may kita natin yung implication nito para magkaroon tayo ng application. Pero tandaan po ng bawat isa, tunay nga, totoo talaga ang sinasabi ng Panginoon. So, tayo na mga nakikinig sa kanyang salita, siguro maging paalala ito sa atin na maniwala. Sabi nga ni Kuya kanina, kailangan talaga ng pananampalataya kasi hindi tayo makakatugon ng tama kung wala po tayong pananampalataya. Ano ba nga naman ang magagawa ng isang patay? 'Di ba? So, ayun po ang makita natin dito sa first sentence, no? Dagdag na lang po kayo, ipatuloy ko na lang yung akin. Inakala nila na siya'y nakakita ng isang pangitain. Now, in the translation po ng Tagalog, inakala. I think kapag naririnig natin yung salitang inakala, parang hindi siya sure or ano ba. 'Di ba? Parang ganoon, nakala ko kasi. 'Di ba kahapon, yun yung natin, yung akala. Okay? Pero tiningnan ko po siya sa original niya, yung pagkakasulat. At ito pong word pala dito na inakala ay talaga siya. From the Greek word epiginosko, na ang ibig sabihin ay to recognize or acknowledge. Ibig sabihin po, hindi ko lang alam kasi ang Tagalog ng recognize or acknowledge. Ibig sabihin parang na-realize or ano ba yun sa Tagalog? Magandang sa Tagalog. Hindi akala lang Kumbaga, parang therefore they conclude. Parang gano'n ba? Ano bang dyan? Yung parang, dahil sa nangyari, matagal si Zacarias, hindi siya nakapagsalita paglabas niya, na nila yung, na-conclude nila na, nakakita or nagkaroon ito ng pangitain. Okay? So, okay. So, yun po yung parang dito sa inakala. Okay? Hindi po yan yung akala na hindi sigurado. Pero, nila na dahil dun nga sa pangyayari na nalaman or naisip nila na meron pong pangitain na nangyari doon sa loob ng templo. And bakit po natin ini-highlight ito? Kasi nga po, 'di ba, matatandaan natin sa introduction natin sa Luke, 400 years of silence, wala pong pagpapakita ng anghel, walang mensahe galing sa Panginoon, walang propeta, walang mga milagro nangyari, 'di ba? So, ayun nga po, after 400 many years,
So nagkaroon ng ganung ano ba, no? Parang anong nangyari sa loob? Baka nagkaroon siya ng pangitain, no? So it's possible na yung mga tao ngayon na nasa labas po ng templo ay nagkaroon ng pagkamangha or pagkasabik. Kasi nga, 'di ba? Sa loob ng napakaraming taon, wala talagang nangyayaring mga ganung bagay. Or sila po ay nagkaroon ng takot sa kanilang mga loob, gaya po nung takot na sinabi dito sa verse 65, no? Jump ko lang po sa verse 65. Nagkaroon ng takot ang lahat ng nakatira sa palibot nila, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pinag-usapan sa buong lupaing maburol ng Judea. Now, pero dito po sa verse 65 na ito, ang konteksto nito is yung napanganak na po si John the Baptist at pinangalanan na siya. Okay? So, pero dito pa lang sa ating binabasa ngayon sa verse 22, makikita po natin dito na ano pa lang to, parang hindi pa nila alam talaga yung nangyari. Okay, hindi pa nila alam yung nangyari. Pero yun nga, parang nagbibigay siya ng impression sa mga tao, no? Na ano nangyayari ngayon? Parang may mga kababalaghan na namang nangyayari after 400 years of silence, no? And kung papatuloy natin ang pagbabasa sa verse 22, siya'y nakipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng mga hudyat. Okay? Siya'y nakipag-usap, kaya lang hindi po siya makapagsalita, 'di ba? So parang sign language lang po ang ginagawa dito ni Zacarias. Now, hindi man sinabi dito, pero siguro naman mag-a-agree din tayo na isa lang yung sinasabi ni Zacarias dito sa mga tao. 'Di ba? Ano yung sinasabi niya? Syempre, kung ano po yung nangyari. Yung tagpong nangyari sa chapter 1 verses 11 to 20. Wala naman siya siguro ibang sasabihin, but sa pamagitan ng senyales, tinry niya na i-communicate doon sa mga tao na kung ano yung nangyari sa loob ng templo na nababasa natin sa verse 11 to 20. No? So, by that, maaring ang mga tao ay umasa sa katuparan ng mga ito kung kaya't nasabi nila na kasi kung mababasa po natin sa verse 60, balik tayo sa 65 to 66. Balikan ko lang po, no? Ito again, 65 to 66, pinanganak na po si John. Nagkaroon ng takot ang lahat ng nakatira sa palibot nila, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pinag-usapan sa buong lupaing maburol ng Judea. And in verse 66, lahat ng mga nakarinig ay inilagay ang mga ito sa kanilang puso na sinasabi, magiging ano nga kaya ang batang ito, sapagkat ang kamay ng Panginoon ay sumasa kanya. So, sa pag-aaral ko lang po mga kapatid, na-connect ko lang siya kasi, di ba po, hindi naman ito siguro, di ba, 9 months yung pagbubuntis. Di ba? I believe no, na dito sa nangyari sa verse 22, yung mga tao po na nandoon, nag-iwan talaga ito ng impression sa kanila. And again, ang pinupunto ko, ang gusto ko pong makita ninyo, 400 years of silence. Wala pong nangyari na kahit na ano. But sa araw po na ito, may nangyari. Nagsimula yung mga kababalaghan na nangyari. And yun nga, nangyari po kay Zacarias. And Zacarias is, inaano niya din. Kumbaga, sinasabi niya sa mga tao ngayon kung ano yung nangyari sa pamagitan ng mga senyales. Kumbaga, kasi nga hindi po siya makapagsalita. And nung pinanganak na po si John the Baptist, di ba, they recognize na itong taong ito is from God. No? Itong batang ito ay sumasa kanya yung, di ba, yung kamay ng Panginoon. So, dito lang, gusto ko lang po din i-share sa bawat isa, no, na sa makatuwid, mula ng pagkabata ni John the Baptist, or yung, yun nga, nung simula, no, bago po magbuntis si Elizabeth, marami na ang naging saksi, no? Marami na po ang naging saksi sa himala na nangyari sa kanya at sa kanyang mga magulang.
So, ibig sabihin, hindi na po bago sa mga tao kung sino po si John the Baptist. Kumbaga, John the Baptist already leave an impression nung hindi pa lang siya pinapanganak at nung ipinanganak po siya. Kasi nga, di ba, kung mababasa niyo po sa verse 65 and 66, kumbaga, pinag-uusapan po yun sa buong Judea ba or sa parte nung Nazareth lang. Okay? So, ibig sabihin, kumbaga, may kita natin dito, may kukonect natin siya sa later na mababasa natin kapag nagsimula na po ang ministeryo ni John the Baptist. Kumbaga, kilala na siya. Marami na pong, kumbaga, itong batang, ito, ay, di ba siya yung siya yung anak ni Zacarias na naging hindi makapagsalita pagkatapos niyang lumabas sa templo? Di ba siya yung pinangalanan na John, na kahit hindi nakakarinig at nakakasalita si Zacarias, nagtugma yung pagbibigay ng pangalan ni Elizabeth at ng kanyang asawa ni Zacarias. Di ba siya yung anak nila? Sana nagigets niyo po yung gusto ko lang i-share din sa inyo, no? Na, kumbaga, John the Baptist, kumbaga, ang ginawa ng Panginoon sa mga nangyari, sa mga tagpong ito na binabasa natin ngayon, is, di ba kasing himala ginagamit yan upang ipakita na ito ay galing sa Diyos at ito ay gawa ng Diyos. So I believe as well na itong kung ako siguro yung nandun, nang naano ko si Zacarias, hindi na makapagsalita. Tapos after 9 months na nagkaanak sila, tapos nagtugma yung pagbigay nila ng pangalan. You know, kung ako nandun, it will really give me an idea na it is from God. Kumbaga, it's a statement, no? It's a statement na milagro to It's a miracle Miracle po itong nangyari dito 'Di ba? So sa akin lang po sa pagbabasa ko po ng Luke chapter 1, yun din po yung parang yun din yung nakita ko na yung pagana ng impression ba sa milagrong nangyari after 400 years of silence. Sige po, kayo naman po, verse 22. Mag-share po kayo. So yan, nabanggit mo kasi tol yung milagro. So maraming tao ngayon na umaasa sa milagro din. Pero hindi nakakaalam, hindi nakakaintindi sa dapat na maging implikasyon ng isang milagro. Ang milagro po ay may pinagmumulan sapagkat ito ay kapangyarihan. So, kung ikaw ay nakabase lang sa milagro na hindi mo naiintindihan kung para saan yung milagrong iyon, ito ay hindi tunay na milagro sa iyong buhay. So, kumbaga, marami tayong makikita ng mga kababalaghan, pero hindi lahat ng kababalaghan na yun ay milagro nga. Sapagkat ang Diyos, kapag siya ay nagbigay ng kanyang, ito masasabi natin, kababalaghan, pero ito ay, kumbaga, talagang evidence na talagang ito ay galing sa kanya at ito ay kagagawan niya at ito ay ang kanyang kalooban. At pinapakita niya ang kanyang sarili pinapakita niya ang kanyang pagiging great, no? Yung greatness niya sa pamamagitan ng mga pangyayaring ito. So kung ang isang milagro ay hindi nagbibigay ng ganong kumbaga mensahe, so hindi yun tunay na milagro. Marahil ito isang kababalaghan pero ito ay hindi tunay na milagro. So ibig sabihin na kumbaga may purpose talaga yung milagro and wala na pong ibang purpose yon kundi yun nga kung ano yung kalooban ng Diyos at ito ay pagpapakita na tunay ang Diyos na kumikilos ang Diyos, no? And apart from that, no? Yun nga sabi nga kanina, maaaring ito ay kababalaghan, isang bagay na hindi normal, pero ito po ay hindi isang milagro. Kasi milagro nga comes from God and meron siyang patutunguhan. Meron siyang, kumbaga, purpose. Why? And one of the main purposes of it is
yun nga, ipakita na it is God, ang Panginoon ang kumikilos sa mga bagay, kung ano man yung nangyayaring milagrong iyon. So sana maging clear din po yun sa atin, kasi nga sa panahon natin ngayon, di ba, yun nga, marami talagang makakita lang sila ng isang kababalaghan sa isang tao na ginagawa ng isang tao, okay, takbo agad sila doon at makikisali agad sila, maniniwala agad sila, no? So, sige, anyone po, baka may gusto po kayong idagdag dito sa verse 22? Okay, so patuloy tayo sa verse 23. Sabi dito, nang matapos ng mga araw ng kanyang paglilingkod, siya'y umuwi sa kanyang bahay. So kung matatandaan po natin, isang linggo lang po yung serbisyo nila. And di ba, kung matatandaan po natin, meron pong 24 na pangkat or hanay ang mga pari, at sila po ay magkakaroon ng dalawang pagsisilbi po sa templo. Bawat isa po nun ay tigi isang linggo po, no, sa isang buong taon. Okay? So si Zacarias po ay bumalik na at umuwi na sa kanyang bahay. So yun, pag-uwi niya, ano nangyari? Okay, di pag-uwi niya, so magtataka po talaga, no, si Elizabeth, hindi man sinabi dito, pero we know na sinabi din ni Zacarias kung anong nangyari sa kanya sa pamagitan din ng senyales. Now, let's continue to verse 24. Pagkalipas ng mga araw na ito, okay, araw lang po ang sinabi, no, ay naglihi ang kanyang asawang si Elizabeth, at siya ay nagtago ng 5 buwan na nagsasabi, ganito ang ginawa ng Panginoon sa akin ng mga araw na ako'y kanyang bigyang pansin upang alisin ang aking kahihiyan sa gitna ng mga ito. Kaya balikan natin yung verse 24. Pagkalipas ng mga araw na ito ay naglihi ang kanyang asawang si Elizabeth. So ano po to? Ano po itong nangyari dito sa verse 24? Yung naglihi or nabuntis, di ba? Ano pong ma-observe nyo dito? Pagkalipas ng mga araw, literal ba ito na araw or days lang ba? Kasi kung literal po na araw, it's a miracle ulit. Bakit po? Kasi alam ko, scientifically, it will take months, di ba? Paano ba? Bago malaman? Ovulation. Yung ganun, tol. Ano bang Tagalog niyan? Yung pagkatapos kilalanin ng asawa, yung babae, di ba, kilalanin niya ng term. So, magkatapos silang, yun nga, no, yung kilalanin nila, gaano ba katagal bago mabuntis? Okay. Sino bang mahilig sa dito, science? Biology. Bali, ang gusto mong sabihin, tol, And actually, yung conception naman dito is natural. Pero, how quick, no? Kung gaano kabilis, no, nangyari yung bagay na yun, ay sobrang bilis. Kasi to think na napakabagal na nitong mga pinag-uusapan nating karakter. So, even, meron nga siyang kahihiyan, di ba? Na siya ay isang baog. So, ako talagang ko na it is a miracle indeed. Kasi physically, naturally, hindi nila kaya talaga na magbuntis. Pero ito, araw lang ang binilang at nangyari nga kung ano yung sinabi ng Panginoon sa templo. So really, truly, it is supernatural. It is not, it is pure science. Kumbaga, pag sinabi kasing siyensya, pag-unawa
At ano bang maunawaan natin sa dalawang matanda? Mahina. Hindi nila kaya, mabagal, walang kakayanan na bumuo, pero nabuo. So God, He doesn't contradict science kasi nakatatak yun sa pangalan ng Panginoon eh. Sa attribute niya, He is omniscience, yung omniscient, all-knowing. Pero ang ano doon is He transcends all knowledge. Na kahit tayo hindi natin mapagtatanto, paano nangyari yun? Matanda yung dalawang yun ah. Mas mabilis pa to sa mga mapupusok na teenager ah. Diba? He transcends. He doesn't contradict science at all. Pero His knowledge is far beyond our understanding. So truly, ang resulta ng isang milagro is para maintindihan, no, ng mahihina natin na kokote na walang imposible sa Diyos. Sa atin, imposible. Pero sa Diyos, hindi ito imposible. So sana alam nyo yung may pinakamilagro at sana yun ang talagang sa bawat araw pagising nyo, doon kayo kinikilabutan. Paano ngayon nakakakita, nakakadinig ako? Patay ako kamakailan lang. Sana yun ang umaano sa inyo, yung kinikilabutan sana kayo sa bawat pagising. Na yung kilabot or takot na hindi siya takot na dahil paparusahan, but yung takot na kasi naunawaan mo na kung sino ang Panginoon eh, 'di ba? Naunawaan mo na ang Diyos ay banal. Naunawaan mo na kung sino siya. At ito ay magdudulot sa bawat isa sa atin na maglingkod or mamuhay talaga na sabi nga sa Romans 12, 'di ba? Ihandog ang ating mga buhay na katawan bilang ihandog ang ating buong pagkatao bilang buhay na ano yung term doon, buhay na offering ba yon or sacrifice, ano ba sa Tagalog? Alay, buhay na handog sa Panginoon. Yun po, actually, ito po, no, sabihin ko po sa bawat isa na nakinig, siguro po, ang iba sa atin, baka naboboard po kayo, no, dito sa binabasa natin, kasi baka inaanto kayo or what, or baka, ano ba to, wala naman akong parang, alam niyo yung parang matututunan na, alam niyo yung mga ganong pag ano ba sa word na minsan, kasi dati ganito rin ako eh. Boring naman nung verse na to kasi wala namang yung super, ano yung mga supernatural, super something na nahahayag, di ba? Ito parang information lang, okay, lumabas siya, tapos nagtaka sila, tapos nanganak, ano nga yun? Yung parang ganun ba? Pero napaka-timing lang din mga kapatid, kasi kanina ba yun? Na nakita ko doon sa parang sa website po ng Grace to You, kala John MacArthur. Kumbaga, tinatanong si John MacArthur, bakit yung preaching mo, wala kang application? Parang ganun ba? Yung sa preaching mo, wala kang sinasabi na, dapat ganito. Parang, ang ano lang daw kay John MacArthur, more on ano lang, yung sinasabi niya lang talaga kung ano yung ano, walang application. And then, sabi naman ni Dr. John MacArthur doon, sabi niya, kung wala kang tamang pagkakaintindi doon sa salita, paano ka magkakaroon ng tamang pagtugon doon sa salita? Ang sabi niya, basta ang akin lang, kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon, yun lang din ang sasabihin ko. I will not try na mag-create ng parang, this is challenge for all of you, no? Parang mga ganun ba, para maging, alam mo yun, para maging may dating daw yung salita. But sabi niya, basta, sabi niya, ihayag ko ano yung sinasabi nito at yung mga implications nito at ang banal na espiritu na ang kikilos sa buhay natin kung ano yung application na mangyayari sa buhay natin. Napakaganda lang na ngayon na ganito yung topic natin. Why? Kasi alam niyo po yung pinag-uusapan natin ngayon, it's all about information eh. Parang ganun lang po, di ba? Okay, naglihis siya ang kanyang asawa. Anong application ko dito? No, parang ganun. Pero dito nakikita natin yung implication ng
ng binabasa natin ngayon. Ano yung implication na binabasa natin ngayon? Yun, natumbok po ni Kuya. Sabi niya kanina na sana nakikita natin, no? Nakikita natin kung gaano katotoo ang Diyos. Nakikita natin na walang imposible sa Diyos. Na sana naisip natin at kinikilabutan tayo sa bawat araw na tayo gumigising na paano nangyari? Kumbaga parang kanina patay lang ako. Ngayon buhay na ako, naintindihan ko ng salita mo. Kumbaga sana magbigay ito ng, yun nga, yung panginginig at takot sa atin. Yung awe and reverence ba, no? Yung malalim na respeto or pagtingala sa Panginoon na siya magdudulot sa atin na sa bawat araw na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin, yun nga, ipapamuhay natin ang ating mga buhay at ihandog natin ang ating mga katawan bilang banal, no, kalugod-lugod sa kanyang harapan. No? Kaya kanina din po, nung nagpe-pray ako din sa bago tayo magsimula, ang pinag-pray ko lang talaga is ipakita ng Diyos at ipaunawa ng Diyos sa bawat isa yung implication nitong mga nakikita natin na yung milagro, yung walang imposible sa Panginoon. So ano yun para sa atin? Kumbaga ano yun? What is it for us? 'Di ba? At sana maging buhay sa bawat isa sa atin na walang imposible sa Diyos. At yan ang Diyos natin. 'Di ba? At ito ang yun nga, maghuhubog sa ating pamumuhay na mamumuhay ka na para sa Kanya. 'Di ba? Mamumuhay ka talaga na yun nga, puno ng respeto at pagsunod sa kanyang kalooban. So, yun lang po. Gusto ko lang po i-remind, no, at i-share yun sa bawat isa sa atin. Pero yun nga, kung babalikan natin yung verse 24, pagkalipas ng mga araw, at yun, indeed, ito'y natural kasi wala namang sinabi na sa salita ng Diyos na ito'y parang another miracle na nangyari, no? So, siguro, mga araw lang binigay dito. Siguro, ang inaano talaga dito na yung fastest number of days na mabuntis or makonceive, no, mabuo yung bata, nangyari talaga. Pero, sabi nga din ni Kuya kanina na we can consider it as a miracle. Well, indeed, it's a miracle kasi nga, baog, matanda, di ba? Wala na talaga. Pero nangyari, and swiftly, no, kumbaga parang ang bilis talaga na nangyari, no, nabuntis agad, naglihi agad si Elizabeth. And indeed, ito po ay katuparan again ng sinabi ng anghel na si Gabriel doon sa templo, nung pag-uusap nila sa templo, di ba? Ang iyong asawa ay magkakaroon ng isang anak. And indeed, in verse 24, it was, no? Nangyari. Siya po ay nabuntis. At ito naman po yung last phrase dito. Siya ay nagtago ng 5 buwan. No? Siya ay nagtago ng 5 buwan na nagsasabi, importante din na isali natin yung verse 25 Kung makikita niyo po dito, 'di ba? Nagtago siya ng 5 buwan na nagsasabi, ganito ang ginawa ng Panginoon sa akin na mga araw na ako'y kanyang bigyang pansin upang alisin ang aking kahihiyan sa gitna ng mga tao. So kung makikita natin dito, no, binibigyan tayo ng ideya na kung ano po yung ginawa ni Elizabeth sa loob po ng 5 buwan. 'Di ba? Sa loob ng 5 buwan. Well, gusto ko lang po din mag-share sa inyo dito po sa itong 5 months, no? Itong nagtago ng 5 buwan. Ito ba ay nagtago na parang nahiya siya or what? Pero ayon na din sa mga tulong din, no, ng ating mga nauna ng mga kapatid. Ito ay pagpapakita po ng devotion niya sa Panginoon. No? Kumbaga, ito pong she devoted, kumbaga dinevote niya yung sarili niya sa loob ng 5 buwan na nagsasabi. Kumbaga makikita niyo na nagsasabi yung, 'di ba? Yung ano ba yung sinabi niya sa verse 25? Pasasalamat 'to Tsaka pag-recognize, no, ng habag ng Panginoon, no? So ibig sabihin sa verse 24, pagpapakita ng devotion niya sa Panginoon na nagdudulot ng pasasalamat sa biyayang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos, no? And alam niyo yung kasi nga maganda rin na key phrase dito is yung
upang alisin ang aking kahihiyan sa gitna ng mga tao. So, kung makikita niyo po dito sa words ni Elizabeth, nagdurusa si Elizabeth for a very long time. Kasi nga, di ba, kahihiyan sa gitna ng mga tao. So, dito natin makikita na Elizabeth was suffering. Kapag nagdurusa siya, kasi nga, wala siyang anak And sa lipunan na ang pagkakaroon ng anak ay napaka-importante, yun nga yung sa ng mga Hudyo, di ba? Ang pagkakaroon ng anak ay ibig sabihin nun pagbibigay ng blessing ng Panginoon, kasi nga 'di ba ang anak ay pagkakaroon ng anak ay galing sa Diyos, no? At sa kabaliktaran noon, kapag wala ka pong anak, so parang pagpapakita doon na ikaw ay sinumpa, ikaw ay hindi kinalulugdan ng Panginoon kasi ikaw ay hindi binayaan ng anak. At ito ay kumbaga ano tawag diyan? Yun nga, kahihiyan siya sa lipunan nila kasi hindi na magpapatuloy yung no? 'Di ba? Hindi na magpapatuloy yung lahi nung pamilyang iyon. Kaya nga marami tayong verses na nabasa nung nakaraan. Hindi ko na lang po i-repeat, no? Pero 'di ba mababasa natin doon sa Genesis tsaka sa 1 Samuel yung story po ni Rachel, story ni Hannah. So marami po, 'di ba, na nagpapakita na sobrang lungkot or sobrang talaga pighati na nararamdaman ng mga babae na wala pong anak. So makikita natin dito na Elizabeth, siya po ay nagdurusa for a very long time. Pero meron na po isang gustong i-share sa inyo. Kung babalikan po natin yung Luke chapter 1 verse 5. Tingnan niyo po yung introduction sa kanila. Chapter 5, verse 6. Tingnan niyo po yung introduction sa kanila. Sila'y kapwa matuwid sa harapan ng Diyos at nabubuhay na walang kapintasan ayon sa lahat ng mga utos sa talituntunin ng Panginoon. So, bakit ko po ito binanggit sa inyo? One of the observation lang din na akin pong nakita dito sa pag-aaral ko po, no? Na in verse 24, di ba? Yun nga, nagtago siya ng 5 buwan to show her thanksgiving and devotion to God. Makikita natin dito na hindi naging dahilan, di ba nagdurusa siya? And in verse 6, sinabi doon na sila'y nabubuhay na matuwid, di ba? Sumusunod sa lituntunin ng Panginoon. Makikita natin doon na despite of, kahit na ganun yung pagdurusa na pinagdaanan ni Elizabeth, hindi ito naging dahilan upang siya ay mamuhay ng may pagre-rebelde sa Panginoon. But siya ay namuhay ng matuwid. Again, ito ay dahil sa gawa ng Panginoon, no, na nag-work talaga ang Panginoon sa puso at buhay ni Elizabeth. Pero yun nga, parang gusto ko lang din po i-share sa bawat isa, no, yung pagdurusa na pinagdaraanan natin, hindi siya magiging dahilan upang tayo hindi mamuhay ng matuwid or may pagsunod sa Panginoon. Kasi bakit ko po ito gustong i-share? Kasi tendency ng tao, natural na tao, kapag hindi maganda nangyayari sa kanyang buhay, di ba, sinisisi ang Panginoon, kung ano-ano nang pinagagawa, ayoko na sumunod dyan, ganyan-ganyan lang naman pala yan. Pero this is a good example, no, na pinapakita sa atin sa salita ng Panginoon na despite of that, despite na nagdurusa si Elizabeth for a very long time, di ba, na siya, no? Senior pa, siguro 80 years old na or 70, pero di ba namuhay siya ng tapat sa Panginoon. Namuhay siya para sa Panginoon. So it's a natural reaction po, no, ng isang taong nakatanggap ng biyaya or kaloob ng Diyos. Siya ay nagtago ng 5 buwan. Anong implication nito sa atin din, mga kapatid? Sa akin po, one of the things na nakita ko is, yun yung sinabi ni Kuya kanina, na sana pakaisipin natin lagi yung milagro na ginawa ng Panginoon sa mga buhay natin. At ito din dapat ay magdulot sa atin ng ganito yung magtago ka, no? Ang ibig ko pong sabihin, yung buhay mo talaga, you devote it to God. Just like kung ano pong mga nangyari sa mga alagad, no? 'Di ba? Nakita natin sila po'y namuhay kahit na ito'y ikamatay pa nila. Yung ganun po ba na devotion, no? Kasi alam nila at kilala nila kung sino may hawak ng mga
buhay nila. So, yun po ang naano ko din sa verse 24. Sige, kayo po, baka may dagdag kayo baka sa 25. Sa akin naman tol, yung salitang pagtatago ni Elizabeth. So, ano to yung tawag dito, yung meron talagang yung faith without deed is dead. Ibig sabihin, ang tunay na pananampalataya, yung talaga yung niligtas ka ng Panginoon dahil ikaw binigyan niya ng pananampalataya, you will repent. Sinasabi dito na talagang makikita mo sa iyong sarili na una sa lahat ikaw ay walang kakayanan at itong lahat ay tinanggap mo bilang isang musmos, no, na talagang you are totally dependent sa Panginoon, and always acknowledging that talagang yung kasalanan sa atin ay nagbigay ng pagkalugmok natin na kung saan hindi talaga natin kaya, no, yung sobrang sama talaga natin. So yun, pagtago meaning talagang alam niyo yun, yung resist the devil, flee from him, and also he will flee from you. Parang gano'n. Yung talagang willfully, no, those kumbaga yung willingness mo. Again, it is not you na may it is not yung natural na ikaw yung may willingness na yun. Pero dahil nga binuhay ka ng Diyos, and so yun, yung kapangyarihan, yung sinasabi mo nga, yung tunay na kapangyarihan, it only comes from the Holy Spirit. So, ayun. And just like the boy na nasa sinapupunan ni Elizabeth, ito ay banal sa Panginoon. He will be the forerunner, no, of the Holy One. So, you as well, banal ka sa Panginoon kasi binuhay ka niya. So, sana yon ang maging sa atin, implication ng salitang pagtago ni Elizabeth for months. Yun. Sige Dad, parang may sasabihin ka din. Okay. Okay lang. Okay, sige po. Ayun, so yung iba naman po, baka may dadagdag po kayo sa verse 24. Okay lang. Ayun po, no? So, yun, yung pagtago is yun nga. Kasi kung papansinin natin sa verse 25, no? Ganito ang ginawa ng Panginoon sa akin. Napagandang phrase po, no? Ganito ang ginawa ng Panginoon sa akin. So, lagi po nating tandaan, no, yung eto, kung ano man po yung nangyari sa buhay ni Elizabeth, ganun din po ang nangyari sa atin. Ang lahat ng yon ay ginawa ng Panginoon sa atin. No? It is the mighty sovereign working, no, ng Panginoon sa ating mga buhay. So makikita mo dito ng pagliligtas, kumbaga talaga siya, galing talaga siya sa Panginoon. At ito'y puno ng katiyakan. Hindi siya yung by chance, no? Hindi siya yung parang okay, nasa sa inyo, basta ako mag-provide ako ng kaligtasan, nasa sa inyo na kung gusto nyo ba or hindi. Pero dito, sa bawat buhay na binuhay ng Panginoon, yun ay ginawa ng Panginoon. No? Ang may gawa nun ang Panginoon. So, luwalatiin natin siya kasi ibig sabihin nito, ang kaligtasan ay tiyak. Kasi ang Diyos ang may gawa. Di ba? So, yun lang ang may share ko lang din po dito sa verse 25, no? Na ito'y ginawa na-recognize talaga ni Elizabeth, no? Na ito'y ginawa ng Panginoon sa kanya. Okay? Sige po.
Tapos na. Ano yun? End na? Sige, may dagdag kayo, Tol? Ay. Ayun, yung ano lang, kumbaga, yun nga, napakaganda nung yung sinabi mo. So, yung monergism talaga. Sana ano yun, malinaw na yun sa atin. So, wala pala talaga tayong kinalaman sa lahat na naganap. So, yun lang. Okay. Yung iba naman po, hindi pa natin narinig yung iba, no? Meron pa tayong, wala pala. Pero sige lang, baka may gusto pong i-share yung iba sa kanila pong mga napag-aralan. O baka may tanong po kayo. Okay na po ba yan? May nakikita akong mga reaction heart. Sino yan? Hindi ko makita kung saan galing. Kay Arshan yung maraming heart. Okay, Ate Arshan ba? Di ko nakikita Sige po. Sige, kung wala na po tayong may dadagdag, yun, no, we praise God sa ating nabasa ngayon at napag-aralan na makikita po natin dito yung, di ba, una, nangyari talaga yung mga sinabi ng anghel ng Panginoon. So, implication po nito, no, lahat po ng sinasabi sa salita ng Panginoon, mangyayari po yan. Di ba? Mangyayari po yan. So, gaya din po ng status ko po sa Messenger, yung reality, yung katotohanan ng salita ng Panginoon sa ating mga buhay. Kasi dito nakita natin, sinabi ng Panginoon at nangyari. So, kung sinabi ng Panginoon sa kanyang salita na ang kanyang mga anak ay mabubuhay sa Espiritu at hindi sa laman, kung sinabi sa salita ng Panginoon ng kanyang mga niligtas ay mananatili sa kanyang salita, sila mananatili sa kanyang salita. 'Di ba? Kung sinabi ng Panginoon na makikilala nila ako at kami, 'di ba, sabi ng Panginoong Hesus, no? Kami mananahan, you will be with us. Yung mga, 'di ba, yung mga sinasabi na sa salita ng Panginoon, ito yung magiging totoo sa atin. Kapag sinabi ng salita ng Diyos na walang anak ng Diyos ang magpapatuloy sa kasalanan dahil siya ay malaya na at hindi na alipin ng kasalanan, hindi na siya magiging alipin ng kasalanan. 'Di ba? The trueness ba, no? The trueness of, may trueness ba na word? The truthfulness, no? Tama ba? Basta, yung katotohanan ng salita ng Panginoon sa mga buhay natin, mga kapatid. Okay? Yun po ang pinapakita, yun ang nakikita ko din po dito. Tunay talaga ang salita ng Panginoon. Ito yung mangyayari at mangyayari. Kung ikaw ay binuhay at pinalaya na, ikaw ay buhay at malaya na nga. Diba? So, sige, Tol. Let me add lang dun sa sinabi mo, Tol. Bali, ito talaga yung isa rin sa naaral ko lang rin patungkol sa salita ng Panginoon, ng Diyos. Ito ay tunay na puwersa. Kumbaga, ito yung tunay na salita na lumilikha, no, sa atin, no, na kung ano yung bagong nilikha sa isang binuhay ng Panginoon. Ngayon ko napagtanto na kapag pala nagbabasa tayo ng Biblia, huwag nating isipin na God is enforcing something. O kaya ipinipuwersa niya sa atin na ito, gawin nyo kasi ito, ayaw nyo kasing maniwala sa akin. But when we read the Bible, we must understand that God is describing His power because He wants you to know Him. It is description rather than piniprescribe sa'yo na itong kasi ang gawin mo ayaw mo kasi makinig No, pinapakita na niya na siya sa kanyang habag para sa atin, sa kanyang pagmamahal sapagkat siya ay pag-ibig, no? Ang Diyos ay pag-ibig. Ginawa niya itong mga bagay na ito at lahat ng ito ay nasa katuparan dahil siya nga ang may gawa nito.
Kaya the term monergism talaga, yun talaga yung tumatak sa akin once I was born again. I am born again. Na talagang all glory belongs to Him. No? Lahat, pasasalamat lang talaga ang meron ako para sa Panginoon. At to whose account, no? Only sa account lang talaga ni Jesus Christ. That's why when we read the Bible, dapat hindi na left out si Jesus Christ because He is the main theme of the Bible, of the message. He is the message actually. So if you miss Him, so you miss your whole life. No, not part of your life, but your whole life. You will miss it. Ayun, magandang pagdagdag yun, Tol, no? So, yun pala, yun yung magandang term doon na yung nababasa po natin sa salita ng Panginoon or sa Biblia na binabasa natin. Yun ang ganda. It's only the description. No? Ganda. Ako na-amaze din ako. Hindi siya prescription, hindi siya ito gawin mo, dapat ganito ka, ito ganito. Hindi siya prescription but it's a description. Ikaw ganito ka. Ito ka. Ganito ka. 'Di ba? Ang laking kaibahan nun. Kasi kung ang pagtingin natin sa salita ng Diyos ay dapat maging ganito kasi ito yung sinasabi, dapat ganito ko. You try it to yourselves unknowingly, yun nga, na ano pa rin tayo, no? Nasa elementary teaching pa rin tayo. We try to save ourselves. We try to do things on our own. 'Di ba? Pero once we recognize na ito ay work ni Christ, yun ay yung natapos ng ginawa ng Panginoon si Kristo. So kapag nagbabasa tayo ng Biblia, ito ako. It's a description of me, no, na kinabagan, niligtas ng Panginoon. Sana maging clear po sa inyo din. Sana tumatak po yun sa mga puso't isipin niyo po, mga kapatid, yung hindi siya prescription but it is a description na lang, no? Salamat sa Panginoon for that. Okay? So, all glory belongs to God. Diba? Soli Deo Gloria. Salamat sa Panginoon, no? So, masayang-masaya po ako at punong-puno po ang aking puso ngayon sa salita niya. Napakaganda, no? Salamat talaga sa Panginoon. Grabe, no? Sige, siguro, ayan, salamat din, Tita Beng, no? Nanonood si Tita Beng sa ating Bible study. Sige, Tol, since ikaw na po mag-close din. Tsaka, Tol, bukas ba nandito ka? Oo. Baka pwede ikaw muna mag-lead bukas. Okay lang rin. Okay. Sige. Sige, Tol, paki-close. Sige, let us close this in prayer. Ama, saya po ng tagpo na sa isang taong inilihin ng kanyang ina ng makasalanan at pananatiling makasalanan hanggang sa siya ay huminga ng kanyang huli dito sa lupang ibabaw. Pinakita mo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita na kami ay tunay ngang kaawa-awa. Pero Panginoon, ang salitang iyong binigay ay pagbibigay at pagbibigay unawa sa bawat isa sa amin, Panginoon, na kahit na kami mahina, kami ay malakas. At yan ay dahil kay Kristo Jesus. Siya ang anak ng tao, siya ang anak ng Diyos. Salamat, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo, lahat ng mga bagay ay maliwanag sa amin. At itong iyong salita ay kinapupulutan namin at alam namin na ito ay galing sa iyo, ito ay hininga mo. Salamat, Panginoon, na ikaw ay magiging tinapay ng buhay ng bawat isa, na patuloy na aming kakainin hanggang sa tayo ay kami ay magkaroon ng kaluwalhatian, Panginoon, na iyong ipinangako para sa bawat isa sa amin, Panginoon. At yan ay sa pamamagitan
ng aming pananampalataya kay Kristo Jesus. Siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay, Panginoon. Itong lahat ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Thank you po sa lahat ng nakasali. Bukas po patuloy tayo sa verse 26. Okay. Thank you. Goodbye. Ingat po ang lahat. God bless. Bye-bye. Thank you.